Saktong alas 3 ngeng hapon nang tumayo si Leo, sa harap niyang isang pintuan na gawa sa lumang kahoy. Ang pintura nito ay may mga lamat na, tila ba nakukuwento ng napakaraming taon na nakdaan. Dala ang address na nakasulat sa isang gusot na papel. Muli niyang sinilip ang numero na nakapaskil sa itaas ng pinto, numero 2B. Huminga siya ng malalim. Pinapawi ang kaba sa dibdib, bago dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang kumatok. 3 marahang kato lamang, sapat na para marinig sa loop, ngunit hindi sapat para maging isang istorbo. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas, at akala niya ay walang tao, nang biglang bumukas ang pinto. At sa pagbukas niyon, tila huminto ang paikot ng mundo ni Leo. Isang babae ang sumalubong sa kanya, at sa isang iglap, nawalis sa isip niya ang lahat ng sasabihin. Nakatayo sa harap niya si Isabel. Ang buhok nito ay basa pa at nakabalot sa isang puting tuwalya, habang ang ilang hibla ay kumakawala at tumidikit sa kanyang lik at sentido. Suot niya ay isang manipis na roba na gawa sa seda, kulay matingkat na pula, at nakatali lamang ng bahagya sa kanyang baywang. Ang amoy ng sabon at shampoo ay tila isang banayat na ulap na bumalot kay Leo, isang halimuyak na malinis at kaakit-akit. Nakita niya ang pamumula ng balat nito sa may bandang dibdib, patunay na kaliligo lang nito sa mainit na tubig. Hindi nakaligtas sa paningin ni Leo ang ngabuti ng tubig na kumikinang pasa kanyang balikat at lig. Yes? Tanong ni Isabel. Ang boses niya ay malambing, may kasamang isang ngiti na napatingkat sa kanyang mapupulang labi. Doon lang natauhan si Leo. Miss, ako po si Leo. Tumawag po ako kanina. Para po sa kwartong pinapaupahan, sabi niya, nautal. Ngumiti ng mas malawa si Isabel. Oh, ikaw pala. Kamin, pasok ka. Iginilit niya ang pinto para bigyan daan si Leo, at sa paggalaw niyang iyon, ang seda ng roba ay tila sumayaw at mas lalong yumakap sa kurba ng kanyang katawan. Papasok ni Leo, napansin niyang wala itong suot na sinelas. At nang yumuko si Isabel upang kunin ang isang pares ng sinelas sa gilid para sa kanya, doon nangyari ang isang bagay na magmamarka sa isipan ni Leo makpakailanman. Sa pagyuko nito, ang pagkakatalingang kanyang roba ay bahagyang lumuwag. Ang manipis na tela ay dumausdos pababa, at sa isang saglit na iyon, nasilayan ni Leo ang isang bahagi ng paraiso. Ang itaas na kurba ng kanyang dibdib, maluso at maputi, na may anina ng malalim na pagitan. Ang balat niya ay mamasa-masa pa, makinis at walang bahid. Napalunok si Leo, ang lalamunan niya ay biglang nanuyo, at hindi niya naiwasang mapatitik. Hindi ito sinasadya, ngunit tila may sariling isip ang kanyang mata. Mabilis din itong napansin ni Isabel. Dahan-dahan siyang tumayo, hawa ang sinelas, at sa halip na magpakita nga, pagkahiya o galit, isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang galabi. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Leo, tila ba nahuli niya ang isang batang nanakaw ng kandi. Marahan niyang inayos ang kanyang roba, hinila ang tali upang isara ito, ngunit ang kanyang mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitik kay Leo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang kuryenteng hindi may paliwanag. Hindi ito pagkagulat, hindi ito hiya. Ito ay isang paanyaya, isang hamon. Naramdaman ni Leo ang painit ng kanyang pisngi, ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagkahiya, isang binhi ng pagnanasa ang biglang umusbong sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, alam niyang ang pagupa sa kwartong ito ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng matutuluyan, kundi simulan ng isang bagay na masalimot, mapanganib at hindi niya kayang iwasan. Lumipas ang unang linggo ni Leo sa apartment na tila ba siya ay isang anino, isang multo na gumagalaw lamang kapa ang lahat ay tulo o wala sa paligid. Ang kanyang kwarto, maliit at siksik, ay naging kanyang santuaryo at kulungan. Dito, ang tanging palamuti ay ang malibro na nakaayos ayon sa paksa at ang isang lumang lamesa kung saan siya nag-aral hanggang hating gabi. Itinuring niya ang sarili bilang isang monghe. Ang kanyang misyon ay ang maksunong ng kilay at makapagtapos, walang puwang para sa anumang uri ng distraksyon. Ngunit ang apartment na ito ay hindi isang monasteryo. Ang mapadar ay manipis, tila bagaw lamang sa karton, at ang bawat tuno, gaano man kahina, ay tila isang alon na gumagapang at naghahanap ng siwang upang makapasok sa kanyang tahimik na mundo. Sa unang gabi, habang pilit niyang isinasaksak sa isip ang makonsepto ang Chalchulus, narinig niya ito sa unang pagkakataon, isang halahak,
Hindi malakas, ngunit malinaw. Mahina, musikal at punong buhay. Sinundan ito sa panghalahak, mas mataas at mas masigla. Alam niyang nanggagaling ito sa kabilang kwarto, ang silit ni Isabel at Clara. Bigla siyang natigilan, ang hawak niyang ballpen ay nanigas sa era. Hindi niya naiwasang pakinggan. Ang kanilang mga boses ay nagahabulan, isang mahinang bulungan na sinusundan ng biglaang paktawa. Wala siyang maintindihan sa kanilang pinausapan, ngunit ang tunog mismo ay sapat na. Parang isang sikretong pag-usap na hindi siya kasali, isang mundo ngang pagiging comfortable at pagkakaibigan na nasa kabilang padalamang. Nakaramdam siya ngang biglaang pagkaingit. Naisip niya ang sarili, mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, napapalibutan ng mga libro at katahimikan. Habang sila, sa kabilang banda, ay may kasama, may katuwaan. Ipinilit niya ang kanyang ulo, pilit na iwinaksi ang isipan at isinaksa ang earphone sa kanyang tenga. Ngunit kahit ang pinakamalakas na musika ay hindi kayang tabunan ang kamalayan na hindi siya tunay na naiisa. Ang nga araw ay naging isang seryangang maingat na pakalkula. Ginigising niya ang sarili bago pa sumikat ang araw upang gamitin ang banyo, tinitiyak na malinis at tuyo ito bago pa man magising ang dalawa. Umuwi siya ng late galing eskwela, kumakain ng hapunan sa labas at dumidiretso sa kanyang kwarto, umaasang hindi sila makakasalubong. Ngunit ang kanilang presensya ay hindi lamang pisikal. Ang kanilang presensya ay isang amoy, isang bakas na naiwan sa hangin, sa mga bagay na kanilang hinahawakan. Ang banyo ang naging pinakamatinding kalaban niya. Sa umaga, pagkatapos niyang maligo, ang banyo ay amoy ngang kanyang murang sabon na panlalaki. Ngunit kapag uwi siya sa hapon, pagbukas niya ng pinto ng banyo, sasalubong sa kanya ang ibang mundo. Minsan, ito ay ang matamis at tila prutas na amoy ng shampoo ni Isabel. Ang halimuyak na iyon ay naiwan sa hangin, sa matuwalya, sa shower curtain. Kapag nalalanghap niya ito, hindi niya maiwasang isipin ang eksena noong una silang makita, ang basa nitong buho at ang ngabutil ngang tubig sa balat nito. Napapapikit siya, sinusubukang burahin ang imahe, ngunit mas lalo lang itong lumilinaw. Sa ibang araw naman, ang amoy ay mas banayad, tila bulaklak na may kasamang pulbos. Alam niyang kay Clara iyon. Ito ay isang amoy na mas disente, mas pino, ngunit sa hindi malamang dahilan, mas nangakit sa kanyang imahinasyon. Ang amoy ni Clara ay isang pangako, ang isang sikretong hindi pa nabubunyak, isang misteryo na nakakubli sa ilalim ang kanyang simpleng pananamit at tahimik na kilos. Nasimula siyang makapansin ng maliliit na detalye. Isang umaga, sa sobrang pagmamadali niya, naiwan niya ang kanyang panyo sa lamesa sa sala. Nang bumalik siya para kunin ito, nakita niya ang dalawang tasang kape sa lamesa. Ang isa ay isang malaking mug na may makulay na disenyong bulaklak, may kaunting mansa ng pulang lipstick sa gilid nito. Walang duda, kay Isabel iyon. Ang isa naman ay isang simpleng puting porselanang tasa, malinis at walang anumang disenyo. Kay Clara. Sa tabi ng tasa ni Clara ay isang libro, isang nobela na may seryosong pabalat. Sa tabi naman ng mo ni Isabel ay isang fashion magazine. Ang bagay na ito, gaano man kaliit, ay tila mga bintana sa kanilang pagkatao. Si Isabel ay kulay, sigla, at walang pakialam na karangyaan. Si Clara ay kaayusan, katahimikan, at malalim na pag-isip. At si Leo, siya ay nasa gitna, isang manunod na nag-ipon ng mapiraso ng impormasyon, binubuo ang isang larawan na hindi naman niya dapat nakikita. Naging ugali na niya ang paghahanap ng mabakas na ito. Isang hiblangang mahabang itim na buho sa unan ng sofa. Ang tata ng body lotion na naiwan sa banyo. Ang listahan ng grocery na nakadikit sa ref na may dalawang makaibang sulat kamay. Ang isa ay pabilok at masining. Ang isa ay matulis at organisado. Bawat detalye ay isang pirasong puzzle. At habang binubuo niya ang puzzle sa kanyang isipan, ang dalawang guro ay nagiging mas higit pa sa mga kasama niya sa bahay. Sila ay nagiging makarakter sa isang kwentong siya lamang ang nakakaalam. Isang kwentong unti-unti niyang isinusulat sa kanyang imahinasyon tuwing gabi bago matulog. Ang kanyang kwarto ay hindi na lamang isang lugar para maaral. Ito ay naging isang observation deck. Mula dito, pinakikingan niya ang kanilang nga yapa sa sahig na gawa sa kahoy. Alam na niya kung sino ang papalapit base sa biga ng hakbang.
Ang kay Isabel ay mas magaan at mas mabilis, tila ba palaging may pupuntahan. Ang kay Clara ay mas mabagal, mas tiyak, bawat hakbang ay may layunin. Pinakikinggan niya ang pagbukas at paksara ng kanilang pinto, ang mahinang tunog ng TV mula sa sala, ang kalansing ng mga kubiertos mula sa kusina. Ang maordinaryong tunog ng pamumuhay ay naging soundtrack ng kanyang lumalalim na obsesyon. Isang gabi, habang nag-aral, narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay, sinundan ng isang mahinang aray. At pagkatapos ay ang naalalang boses ni Isabel na tumatawa sa pangalan ni Clara. Sa isang iglap, nakaramdam siyang matinding paalala. Nais niyang lumabas, magtanong kung ayos lang sila, kung may tutulong siya, ngunit nanatili siya sa kanyang upuan, ang nga kamay ay nakakuyom. Anong karapatan niya? Isa lang siyang border, isang estranghero. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya muli ang kanilang nga boses, mas mahina na, at pagkatapos ay ang tawa ni Clara. Isang tawa na bihirang-bihira niyang marinig. At sa tunog ng tawang iyon, nakaramdam siya ng kaginhawaan, ngunit kasabay nito ay isang kirot. Isang paalala na may sarili silang mundo at siya ay nasa labas lamang, nakadungaw, nag-isa. Doon, sa harap ng kanyang nga libro, sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp, napatanto ni Leo na ang pinakamalaking distraction sa kanyang paaral ay hindi ang ingay o ang nga kaibigan. Ito ay ang dalawang babaeng nasa kabilang pader lamang. Ang kanilang presensya, kahit hindi niya nakikita, ay mas malakas, mas nakakabiyani, at mas mapanganib kaysa sa anumang bagay na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang pag-iwas ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang pagkukunwari na alam niyang hindi magtatagal. Ang pag-iwas ay isang laro na alam ni Leo na hindi niya kayang panalunin. Sa loob ng halos 2 linggo, naging matagumpay siya sa pagiging isang anino. Ngunit ang anino ay nangangailangan ng dilim para manatiling tago. At sa isang apartment na ibinabahagi ng 3 tao, ang liwanag ng interaksyon ay hindi maiwasan. Dumating ang liwanag na iyon sa katauhan ni Isabel, isang gabi ng Martes. Pasado 11:00 na at katatapos lang ni Leo sa isang mahabang chapter sa kanyang aklat sa kasaysayan. Ang kanyang utak ay pagod at ang lalamunan niya ay tuyo, kailangan niya ang tubig. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bawat galaw ay kinakalkula upang hindi lumihang ang anumang ingay. Ang sala ay madilim, tanging ang liwanag mula sa bintana na tinatagos ang sina ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Tahimik siyang naglakad papuntang kusina. Ang bawat hakbang sa sahi na kahoy ay isang panganib. Ngunit sa pagpasok niya sa arkong kusina, natigilan siya. Hindi siya naisa. Nakatayo sa harap ng bukas na refrigerator si Isabel. Ang malamig na puting ilaw mula sa loob nito ay tumatama sa kanyang likuran. Ginagawa siyang isang anino na may ginintuang balangkas. Ang suot niya ay isang manipis na puting sando at isang pares ngang napakaikling shorts na may maliliit na bulaklak na disenyo. Tila hindi niya napansin ang pagdating ni Leo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng ref. At sa pagharap niya, sabay ang pakpindot niya sa switch ng ilaw sa kusina ay ang pagkakatakpo ang kanilang nga mata. "Oh Leo," sabi ni Isabel, hindi man lang nagulat. Ang boses niya ay malambing at bahagyang paos, tila ba nagising mula sa isang mahimbing na tulog. "Akala ko tulog ka na." Ngumiti siya. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang nga mata. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bombilya sa kusina, mas naging malinaw ang lahat. Ang puting sando niya ay bahagyang manipis. Sapat lang upang mabakat ang perpektong kurba ng kanyang dibdib. Walang duda sa isip ni Leo, wala itong suwat na panloop. Nakita niya ang bahagyang anino ng kanyang utong sa tela sa tuwing gumagalaw ito. Ang shorts naman niya ay halos kapiraso na lamang ng tela na nakpapakitang kabuuan ng kanyang mahahaba at makikinis na hita. "Kukuha lang po sana ako ng tubig, ma'am," sagot ni Leo. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig. Tila ba ang tiles ay ang pinaka-interesanteng bagay sa mundo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Isabel. "Ma'am, masyado namang formal. Gabi na, wala tayo sa eskwela." "Isabel na lang," sabi niya. "At isa pa, parang mas matanda naman ako sa iyo ang ilang taon lang." Naglakad ito papunta sa counter, kumuha ng isang baso at naksaling ng tubig mula sa pitsa. Bawat galaw niya ay tila isang mabagal na sayaw. Ang pag-abot niya sa pitsa, ang pag-angat nito, ang marahang pagbuhos ng tubig.
pinanot ni Leo ang bawat kilos. Ang kanyang nga mata ay hindi mayalis sa paggalaw ng nga kalamnan sa braso at likod ni Isabel. Ang manipis na tela ng kanyang sando ay lalong dumidikit sa kanyang balat na bahagyang pinapapawisan dahil sa init ng gabi. Kumusta naman ang pag-aaral? Mahirap ba ang mga subjects mo? Tanong niya habang nakasandal sa counter at dahan-dahang umiinom mula sa baso. Ang paraan ngang pagtatanong niya ay kaswal, tila isang ordinaryong pag-usap. Ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ngang ibang kuwento. Tinititigan siya nito, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang damit sa kanyang balat hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang tingin na puno ng kuryosidad at isang bagay pa na hindi matukoy ni Leo. Paananasa ba? O simpleng pagiging mapalaro lamang? Okay lang po. Isabel, sagot ni Leo. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Medyo mahirap po ang engineering pero kinakaya naman. Nagsimula siyang maklakat papunta sa lalagyan ng baso, ngunit ang daan ay makipot. Kailangan niyang dumaan sa likuran ni Isabel. Habang papalapit siya, ang amoy nito ay lalong tumitindi. Isang pinahalong amoy ng mamahaling lotion na may halong natural na amoy ng kanyang balat, isang amoy na nakalalasing. Excuse me po, sabi niya. Sa halip na gumilit, bahagya lamang lumingon si Isabel. Oh sorry, sabi niya, ngunit hindi siya gumalaw. Naghihintay, nagahamon. Walang pakpipilian si Leo kundi ang magpatuloy. Sa pagdaan niya sa maliit na espasyo sa pagitan ng likod ni Isabel at ng pada, hindi niya naiwasang madikit. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa kanyang braso. Ang malambot na laman ng kanyang likod ay dumampi sa kanyang dibdib. Isang saglit lang iyon, mas mabilis pa sa isang kurap. Ngunit para kay Leo, iyon ay isang kawalang hanggan. Isang boltahe ng kuryente ang gumapang sa buo niyang katawan. Naiwan ng naapoy na bakas. Napahinto siya sa pahinga. Nang makalagpas siya, kumuha siya ang baso. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Narinig niya itong muling nagsalita. Tila walang nangyari. Engineering, huh? Matalino ka pala. May kilala akong Professor Dian, si Mr. Delgado. Terror daw yon, sabi ng mga estudyante. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa universidad, sa mga guro, sa mga kurso. Ngunit para kay Leo, ang masalita ay ingay na lamang sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabok ng kanyang puso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang multo ng pagdampingang balat nila. Habang nagsasalin siya ng tubig, ang kanyang mata ay muling napadako kay Isabel. Nakasandal pa rin ito sa counter. Ang isang binti ay nakapatong sa isang pose na nagpapakita ng kanyang perpektong hubog. Itinaas nito ang kanyang braso upang itali ang kanyang buhok at sa pag-inat niyang iyon, ang laylayan ng kanyang sando ay umangat, nagpapakita ng isang piraso ng kanyang balat sa may baywang at ang manipis na garter kanyang shorts. Muling napalunok si Leo. Bakit niya ito ginagawa? Sinasadya ba niya ito? O baka naman siya lang ang nag-isip ng masama? Baka natural lang kay Isabel ang maging ganito, malayo at walang pakialam. Ngunit ang tingin sa kanyang mata, ang maliit na ngisi sa kanyang labi ay nagsasabi ngang iba. Alam niyang tinitignan siya ni Leo at hindi niya ito pinipigilan. Sa katunayan, tila ba binibigyan pa niya ito nga mas maraming dahilan para tumingin. Nang matapos siyang uminom, inilapa ni Isabel ang baso sa lababo. Sige Leo, matutulo na ako. May pasok pa bukas ng maga, sabi niya. Naglakat siya papalapit sa kanya upang lumabas ng kusina. Muli, ang kanilang katawan ay maglalapit. Sa pagkakataong ito, huminto si Isabel sa mismong tapat niya. Ang kanilang mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy niya ang hininga nito, amoy toothpaste na may bahid ng kape. Good night, bulong niya. Ang kanyang mata ay bumaba sa labi ni Leo, na natili doon ng isang segundo bago muling tumingin sa kanyang mata. At pagkatapos, umalis na siya, naiwan kay Leo na nakatayo sa gitna ng kusina, tulala at hindi makagalaw. Pinakingan niya ang yapa nito palayo, ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang silid. Ang kusina ay muling binalot ng katahimikan, ngunit para kay Leo, ito ay isang katahimikan na nakabibingi. Ang hangin ay puno pa rin ng yang amoy, ang kanyang balat ay may alaala pa rin ng init ng katawan nito. Ang kanyang
Isipan ay paulit-ulit na ipinapalabas ang bawat ngiti, bawat tingin, bawat galaw. Ang pader na kanyang itinatayo sa pagitan nila sa loob ngang 2 linggo ay gumuho sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi ito sinirang dahan-dahan. Ito ay winasa ni Isabel nang may ngiti sa kanyang labi. At sa pagguho ngang pader na iyon, alam ni Leo na wala ng atrasan. Ang laro ngang paiwas ay tapos na. Isang bagong laro ang magsisimula. Isang laro na si Isabel ang naktakda ngang mapatakaran. At si Leo ay isang manlalaro na walang alam sa mga susunod na hakbang. Tanging ang pagnanasang sumunod kung saan man siya, dalhin nito. Kung si Isabel ay isang bukas na aklat, ang nga pahina ay nag-alok ng mga kuwento ngang walang pakundangang pag-akit. Si Clara naman ay isang librong nakakandado. Ang pabalat nito ay simple at walang disenyo. Ang nga pahina nito ay selyado at ang susi ay tila nawawala. Pagkatapos ng gabing iyon sa kusina kasama si Isabel, ginugol ni Leo ang masumunod na araw sa isang estado ng naguguluhang paasa. Bawat pakikita nila ni Isabel sa sala o sa pasilyo ay isang laro ng paghihintay. Hihintayin niya ang isang makahulugang tingin, isang pasimpleng ngiti o anumang senyales na nagpapatunay na ang nangyari sa pagitan nila ay totoo. Ngunit si Isabel ay tila bumalik sa dati. Palakaibigan, masayahin, ngunit may isang distansya na tila muling ipinatayo. Ang init ng kanyang mga titi ay napalitan ng kaswal na pabati. Ang kanyang mga kilos ay hindi na tila isang anyaya. Dahil dito, ang isip ni Leo na puno ang imahan ni Isabel ay nasimulang magana ang ibang mapatutunan at doon niya natakpuan si Clara. O mas tamang sabihin, doon niya sinimulang hanapin si Clara. Si Clara ay ang anino ni Isabel, ang malamig na buwan sa tabi ng mainit na araw. Kung si Isabel ay madalas na nakasuot ng mga damit na tila laging handang lumabas at magsaya, si Clara ay laging nakapambahay. Ngunit ang kanyang pambahay ay hindi tulad ng kay Isabel. Siya ay laging nakasuot ng maluwag na cotton pajama pants at isang simpleng t-shirt o di kaya isang disente at hanggang tuhod na duster. Ang damit na ito ay walang hugis, walang kulay na matapang. Tila ba pinili ang nga iyon upang itago ang anumang bakas ang kanyang pagkababay. Sa umaga, kapag nakakasalubong sila sa kusina, si Clara ay laging abala. Nagtitimpla ang kape, naghahanda ang almusal, ang bawat kilos ay episyente at may layunin. Babatiin niya si Leo ngang isang magalang na good morning, ngunit ang kanyang nga mata ay laging nakatuon sa kanyang ginagawa. Hindi ito tumatagal sa mukha ni Leo, hindi ito nang iimbita ngang mas mahabang pausap. Para siyang isang pader na gawa sa salamin. Nakikita mo siya, alam mong nandiyan siya, ngunit hindi mo siya mahawakan o marating. Ang pag-iwas na ito ay mas matindi kaysa sa naunang paakala ni Leo na siya ay mahiyain lamang. Ito ay isang aktibong pagdistansya, isang desisyon na manatili sa kanyang sariling espasyo. At imbes na panghinaan ng loob, si Leo ay mas lalong naging mausisa. Ano ang nasa laikot ng pader na iyon? Bakit siya ganun kalamig? Hindi lang sa kanya, kundi sa mundo, isang hapon. Habang nag-aral si Leo sa maliit na mesa sa sala, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na pamilyar sa lahat, ang pakiramdam na may nakatingin sa iyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa libro. Sa sofa, ilang metro ang layo, nakaupo si Clara. May hawak ding libro. Ngunit nang matama ang kanilang mga mata, mabilis niyang ibinalik ang tingin sa kanyang binabasa na tila ba nahuli sa isang kasalanan. Ngunit nakita ni Leo ang isang bagay na napatibo na mabilis sa kanyang puso. Isang bahagyang pamumula sa mapisngi ni Clara. Hindi iyon guni-guni. Nangyari ulit ito makalipas ang ilang araw. Habang nahuhugas siya ang kanyang pinakainan sa lababo, nakita niya ang refleksyon ni Clara sa bintana sa kanyang harapan. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina. Hindi gumagalaw, nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi kaagad umiwas si Clara. Nagtagal ang kanilang nga mata sa refleksyon ng ilang segundo. Sa mga segundo iyon, nakita ni Leo sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Hindi pa kainis, hindi galit, kundi isang malalim na kuryosidad na may bahid ng kalungkutan. Nang maputol ang kanilang patitigan, mabilis itong tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Ang maliliit na insidenteng ito ay natanim ngang isang bagong ideya sa isip ni Leo. Ang katahimikan ni Clara ay hindi dahil sa pagwawalang bahala. Ito ay isang maskara, isang depensa.
At sa ilalim ng maskarang iyon, siya ay nagmamasid. Ang pinakamalaking pagbubunya ay dumating sa isang ordinaryong Sabado ng umaga. Kakatapos lang maligo ni Isabel at lumabas na ito nga apartment upang mamalengke. Pumasok naman si Clara sa banyo at narinig ni Leo ang tunog ng tubig mula sa gripo, tila may nilalabahan ito. Makalipas ang 15 minuto, lumabas si Clara at dumiretso sa kanilang kwarto. Naiwan ni Leo ang kanyang face towel sa banyo kaya kailangan niya itong kunin. Papasok niya, ang hangin sa loop ay mamasa-masa pa at may amoy ng banayat na sabong panlaba. Normal ang lahat. Hanggang sa mapadako ang kanyang tingin sa may bandang shower area. Doon, sa isang maliit na sampayan na nakasabit sa dingding, nakasampay ang nilabhan ni Clara at hindi iyon magapanyo o medyas. Ang mga mata ni Leo ay nanlaki. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol na parang isang drum sa isang parada. Nakasampay doon ang mapanlop ni Clara, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito nga simple, puti, at walang disenyong underwear na akma sa kanyang palabas na anyo. Ang nakasampay doon ay sining. Ang isa ay isang pares na kulay itim, gawa sa manipis na lakis na may masalimot na burda ng mabulaklak. Ang isa naman ay kulay ng alak, malalim na pula, gawa sa sada na kumikinang kahit sa madilim na ilonggang banyo. May isa pang kulay krema na may mga maliliit na ribbon. Ang nga ito ay mga piraso ang damit na idinisenyo para mangakit para magbigay ng siyahan para sa matang pinahihintulutang makakita lamang. Ang nga ito ay armas ng seduction na nakatago sa ilalim ng uniforme ng isang disente at tahimik na guro. Nakatayo si Leo na parang isang estatwa. Tila ba nakatuklas siya ang isang sinaunang kayamanan sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Ang imahe ng mga pirasong iyon ay isang matinding kontradiksyon sa lahat ng alam niya tungkol kay Clara. Ang babaeng natatago ng kanyang katawan sa maluluwa na damit ay siya ring babaeng namamay-ari ng gaganitong bagay. Ang babaeng umiwas sa kanyang tingin ay siya ring babaeng may ganitong lihim na panik. Biglang naiba ang lahat. Ang katahimikan ni Clara ay hindi na misteryo lamang. Ito ay naging isang pang-aakit. Ang kanyang pakdistansya ay hindi na isang pader. Ito ay naging isang belo na gusto niyang alisin. Sino ang tunay na Clara? Para kanino ang magagandang damit panloop na iyon? Mayroon ba siyang kasintahan na walang nakakaalam? O ang nga ito ba ay para lamang sa kanyang sarili? Isang pribadong pagpapahayag ng isang pagnanasang hindi niya may labas sa mundo? Ang makatanong ay bumuhos sa isip ni Leo. Bawat isa ay mas nakakabiyani kaysa sa nauna. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Dala ang kanyang tuwalya. Pakiramdam niya ay isang magnanakaw na nakakita ng isang bagay na hindi para sa kanya. Ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sinusunog ang bawat lohikal na pag-isip. Ang hayagang pang-akit ni Isabel ay tila isang larunang. Magabatag kumpara sa malalim at komplikadong palaisipan na si Clara. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi na ang imahe ni Isabel na nakasando ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang nakikita niya ay si Clara, nakasuot ng kanyang simpleng duster. Ngunit alam ni Leo ngayon na sa ilalim ng simpleng talang iyon ay natatago ang nga sikreto na gawa sa seda at puntas. Magkapangakong isang apoy na mas mainit ay mas mapanganib dahil ito ay pinipigilan. Ang pagkakatuklas sa lihim ni Clara ay naiwan kay Leo na tila nalalakat sa isang manipis na alambre. Sa isang banda ay si Isabel, ang apoy na hayagang naalap, na anyaya sa kanya na masuno. Sa kabilang banda ay si Clara, ang baga na nakatago sa ilalim ng abo, na ang init ay mas ramdam niya ngayon dahil alam na niya ang pagkakaroon nito. Ang apartment ay naging isang entablado ng hindi nabibikas na tension. Bawat galaw, bawat sulyap ay may bigat. At sa entabladong ito, ang pisikal na pagdampi, gaano man kaliit, ay naging mapaksabok. Nagsimula ito sa isang umaga sa harap ng refrigerator. Sabay silang nagising at parehong nangangailangan ng gatas para sa kanilang kape. Pagbukas ni Leo ng pinto, kasabay niyang iniabot ang kamay sa karton ng gatas, ngunit sa parehong iglap, ang kamay ni Isabel ay dumapo rin dito. Ang kanyang kamay ay napunta sa ibabaw ng kamay ni Isabel. Agad na naramdaman ni Leo ang pagkakaiba. Ang lamig ng karton na basa ng hamog ay nasa ilalim ng palat ni Isabel. At ang kamay ni Isabel, malambot at mainit, ay nasa ilalim naman ng kanyang palat. Parang isang kuryente na biglang dumaloy mula sa dulong ng kanyang daliri, umaya sa kanyang braso,
at kumalat sa buong niyang katawan. Natigilan siya, hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Sa halip, napatingin siya kay Isabel. Nakatinggala ito sa kanya, ang nga mata nito ay kumikinang sa liwanag mula sa ref. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa malabi nito. Mukhang pareho tayo gusto, sabi nito sa isang boses na mas malambing kaysa sa karaniwan. Hindi siya bumiti. Hinayaan niyang manatili ang kanilang nga kamay na makapatong ng ilang segundo pa, isang katahimikan na puno ng kahulugan. Pagkatapos, dahan-dahan, tila ba naaatubili, ay inalis ni Isabel ang kanyang kamay. Sige, sa iyo na muna, sabi nito at gumiti bago kumuha ng isang botengang juice. Naiwan si Leo na hawa ang gatas, ngunit ang pakiramdam ng init ng kamay ni Isabel ay mas matagal na nanatili kaysa sa lamig ng karton. Ang pasilyo na nag-ugnay sa kanilang nga silid ay makipot. Isa itong lugar na sadyang ginawa para sa mga hindi sinasadyang pakikita, at si Isabel ay tila ginagamit ito sa kanyang kalamangan. Isang gabi, habang si Leo ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang kwarto, hindi niya napansin si Isabel na papalabas din mula sa banyo. Nakabanggaan sila. Hindi ito isang simpleng padampingang balikat. Ang buong gilid ng katawan ni Isabel, mula balikat hanggang balakang, ay sumalpo at dumikit sa kanya. Naramdaman ni Leo ang lambot ng kanyang dibdib, ang init ng kanyang hita, kahit sa pamamagitan ng kanilang nga damit. Ay, sorry, sabi ni Isabel tumatawa. Ngunit sa pagitan ng kanyang pahingingang paumanhin, ipinatong niya ang kanyang nga kamay sa dibdib ni Leo upang ibalik ang balansa at nagtagal ang nga iyon doon ng isang segundo na mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Ang kanyang nga daliri ay bahagyang gumalaw. Tila ba kinikilatis ang tigas ng kalamnan sa ilalim ng t-shirt ni Leo. Okay ka lang? Tanong nito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Naamoy ni Leo ang minsa hininga nito. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Muli, ngumiti ito bago nagpatuloy sa paglalakat. Pinanot niya itong maglakat palayo. Napansin ang bahagyang pag-inda ng kanyang nga balakang. Hindi na aksidente ang nga ito, napagtanto ni Leo. Ang nga ito ay mga mensahe, mga tanong na hindi nangangailangan ng salita. At ang tanging tanong sa isip ni Leo ay kung paano niya ito sasagutin. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang virus ng gabi. Ang ilaw sa kusina, na ilang araw nang kumukurap-kurap, ay tuluyan ng bumigay. Biglang nadilim ang buong lugar. Tanging ang liwanag mula sa sala ang nabibigay ng kaunting anina. Naku, napundi na, sabi ni Claro mula sa sala, ang boses niya ay may bahid ng paalala. Bago pa man makasagot si Leo, nagsalita na si Isabel. Buti na lang may lalaki tayo dito sa bahay, sabi niya, ang tono ay mapaglaro, at lumingon kay Leo. Leo, kaya mo bang palitan? May extra bulb tayo sa cabinet. Ang paraan ng pagkakasabi niya, ang diin sa salitang lalaki, ay nagiwan ng kakaibang pakiramdam kay Leo. Tila ba isa iyong paanga sa kanyang estado mula sa isang simpleng boda tungo sa isang tagapatanggol. Siyempre, hindi siya makatanggi. Kinuha niya ang bagong bumbilya at isang silya mula sa kainan. Itinayo niya ito sa ilalim ng pundidong ilaw. Habang umaayat siya, naramdaman niya ang pagiging hindi matatakngang silya. Bahagya itong umuga. Teka, delikado yan. Narinig niyang sabi ni Isabel, hahawakan ko para sa iyo. At bago pa man siya makaprotesta, naramdaman na niya ang presensya ni Isabel sa kanyang likuran. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa liko ng silya, ngunit hindi lang iyon. Tumayo siya ng sobrang lapit, halos sa pagitan ng ngabinti ni Leo na nakatapa sa silya. Ang kanyang balikat ay bahagyang dumidikit sa likod ng hita ni Leo. Biglang napuno ng halimuyak ni Isabel ang hangin sa paligid niya. Isang matamis na pabango na may halong amoy ng kanyang balat at buhok. Napapikit si Leo sandali, isang sensory overload. Sinubukan niyang mag-focus sa bumbilya sa itaas, ngunit ang kanyang buong kamalayan ay nasa babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Narinig niya ang mahinang pahinga nito, halos sa tabi ng kanyang tainga. Ang init na ang katawan nito ay tila isang kumot na bumabalot sa kanya. Ingat ka, bulong nito. Ang bulong na iyon ay tila isang haplos sa kanyang bato, nagdulot ng pangingilabot sa kanyang buong gulugot. Ang kanyang kamay, na sinusubukang pihitin ang lumang bumbilya, ay biglang nanlamig at bahagyang nanginginig
Kaya mo yan, sabi ulit ni Isabel at sa pagkakataong ito, naramdaman niyang ipinatong nito ang isang kamay sa kanyang binti sa may bandang tuhod. Para hindi ka mahulog, dak-dak pa niya na tila ba iyon ang pinaka-inosenteng dahilan sa mundo. Ngunit ang pagdampingang kanyang kamay ay hindi inosente. Ito ay isang marka, isang paangkin. Ang init ng kanyang pala ay tumagos sa tela ng kanyang pantalon, naiwan ng naapoy na pakiramdam sa kanyang balat, nawala na sa isip ni Leo ang bumbilya, nawala na ang lahat. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng kamay ni Isabel, ang amoy ng buhok nito, ang init ng katawan nito na nakadikit sa kanya. Sa wakas, naalis niya ang lumang bumbilya at nanginginit na inilagay ang bago. Sa pagpihit niya rito, biglang bumuhos ang liwanag sa buong kusina. Napapikit siya sa biglang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mata at tumingin sa baba, nandun si Isabel. Nakatingala sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada lang mula sa kanyang tuhod. Ang kanilang mata ay naktakpo. Sa maliwanag na ilaw, mas malinaw ang lahat. Ang kislap sa kanyang mata, ang bahagyang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi, ang paraan ng pagtaas at pagbaba, kanyang dibdib sa bawat paginga. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng refrigerator at ang malakas na patibok ng puso ni Leo. Ang sandaling iyon ay tumagal ng isang kawalang hanggan. Pagkatapos, si Isabel ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa binti ni Leo at ngumiti. Ayan, may ilaw na. Galing mo, Leo. Awahiro, sabi niya sa isang masayang tono na tila ba binubura ang lahat ng tensyon na namuo sa pagitan nila. Bumaba si Leo mula sa silya. Ang kanyang binti ay tila gawa sa halaya. Mula sa kanyang kinaupuan sa sala, nakita niya si Clara, nakatingin sa kanilang dalawa, ang hawak na libro ay nakababa, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mata ay matalim. Bumalik si Leo sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at sumandal dito. Huminga siya ng malalim, ang nga aksidente ay hindi na aksidente, ang nga pagdampi ay nga imbitasyon. At ang laro, na dati inilalaro lamang sa isipan, ay nagaganap na ngayon sa pisikal na mundo. At alam niyang malapit na siyang gumawa ng isang hakbang na hindi na niya mababawi. Ang nga sumunod na araw ay isang sayaw ng pakiwas at paglapit. Ang nga maliliit na pagdampi ay naging parang nakitlat na gumuguhit sa ordinaryong takbungang kanilang pamumuhay sa apartment. Ngunit ang maiyon ay pisikal lamang, makuryenteng dumadampi sa balat ngunit hindi tumatagos sa puso. Ang tunay na pagbabago, ang pagguho ng huling pada na naghihiwalay sa kanila ay nangyari sa isang paraan na hindi inaasahan ni Leo. Isang gabi ng Huwebes, pasado hating gabi na, lubog si Leo sa pag-aral para sa kanyang midterm exam. Ang kanyang kwarto ay ang kanyang lungga, isang maliit na espasyo na pinupuno ng liwanag mula sa deslam at ng amoy ng lumang papel at kape. Sa labas, ang buong apartment ay tahimik. Akala niya tulog na ang lahat. Kaya't nang marinig niya ang isang mahinang katok sa kanyang pinto, mas mahina pa sa isang bulong, ay inakala niyang guni-guni lang niya iyon. Ngunit umulit ang katok. 3 beses, dahan-dahan at nag-atubili. Naguguluhan. Tumayo si Leo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Isabel. Ngunit hindi ito ang Isabel na palangiti at puno ng enerhiya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may lungkot sa mamata. Ang kanyang buho ay nakalugay at bahagyang magulo, at ang kanyang suot. Napahinto sa pahinga si Leo. Suot niya ang isang manipis na damit pantulok na kulay mapusyaw na rosas, gawa sa satin na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa pasilyo. Ang damit ay walang manggas, manipis ang strap, at ang haba ay hanggang sa gitna lamang ng kanyang hita. Sa ilalim ng malakas na liwanag mula sa dislamp ni Leo na tumatagos sa siwang ng pinto, ang damit ay nagiging halos transparent. Malinaw na nababakat ang hubog ng kanyang katawan, ang kurba ng kanyang balakang, ang anino sa pagitan ng kanyang gahita, at ang katotohanang wala siyang suot na bra. Leo, pasensya na sa abala, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Yung laptop ko kasi biglang ayaw gumana. Kailangan ko pa naman para sa lesson plan ko bukas. Sa isang iglap, nawala ang anumang paaalinlangan sa isip ni Leo. Ang nakikita niya sa harap niya ay hindi isang mang-aakit, kundi isang babaeng nangangailangan ng tulong. Pasok ka,
Tingnan ko, sabi niya. Binubuksan ng mas maluwak ang pinto. Pumasok si Isabel sa kanyang maliit na kwarto at sa pagpasok niya, tila lumit lalo ang espasyo. Ang kanyang presensya at ang kanyang amoy, isang malambot na amoy ng vanilla lotion, ay agad na pumuno sa hangin. Dala niya ang kanyang laptop. Saan ako upo? Tanong niya. Tumitingin sa paligid. Ang kwarto ni Leo ay may isang upuan lamang, ang upuan sa harap ng kanyang lamesa. Dito ka na, para makita mo, sabi ni Leo. Aalisin sana ang sarili mula sa upuan. Hindi. Ikaw na diyan, mabilis na sagot ni Isabel. Ikaw ang gagawa, kaya dapat comfortable ka. Bago pa man makasagot si Leo, umupo si Isabel sa gilid ng kanyang kama, ang nag-isang ibang mauupuan sa silid. Ang kama ay nasa tabi lamang ng lamesa. Nang umupo si Leo pabalik sa kanyang upuan, ang kanilang nga tuhod ay halos makadikit na. Ang lapit nila ay nakakapanindi balahibo. Sinubukan ni Leo na ituon ang kanyang atensyon sa laptop. Ibinigay ito sa kanya ni Isabel. Ang kanilang daliri ay muling nakdampi, ngunit sa pagkakataong ito, walang ngiti, walang mapaklarong tingin, tanging isang desperadong pasasalamat mula kay Isabel. Nagsimulang magtrabaho si Leo. Tiningnan niya ang system, nag-run ang diagnostics. Habang nakatutok siya sa screen, ang kanyang peripheral vision ay abala sa pagrehistro ngang bawat detalye ni Isabel. Ang paraan ng pagkakaupo nito, ang pagkakahawa nito sa kanyang nga braso na tila nilalamig, ang kinang ng satin sa kanyang balat sa tuwing tatamaan ng ilaw, nagreklamo ito ngang pamimintik. Naku, namimitik ang binti ko, sabi niya at itinaas ang kanyang kanang binti. Ipinatong ang kanyang paa sa dulo ng gama. Sa paggalaw niyang iyon, ang manipis na tela ng kanyang damit pantulo ay natural na umakyat. Umakyat ito hanggang sa itaas na bahagi ng kanyang hita, naglalantad ng isang mahaba at makinis na balat na hindi pa nasisilayan ni Leo dati. Ang balat doon ay tila mas maputi, mas malambot. Nakita niya ang banayat na kurba ng kanyang inertay, isang lugar na pribado at puno ng pangako. Hindi niya sinasadyang tumingin, ngunit ang imahe ay nandiyan. Sa gilid ng kanyang paningin, nasusunok sa kanyang memorya. Pilit niyang ibinalik ang kanyang mata sa screen. Memory issue yata to, sabi niya, sinusubukang magtuno na profesional. O baka may virus. Tahimik lang si Isabel ng ilang sandali. Akala ni Leo ay nakatingin ito sa screen, ngunit nang sumulyap siya, nakita niyang nakatitik ito sa kawalan. Ang mata ay bahagyang nangingilit. Lahat yata nga alaala ko, nandiyan sa laptop na yan. Bigla niyang sinabi sa isang mahinang boses, mga litrato, mga email, mga sulat. Tumigil siya sandali. Mga litrato namin ng ex ko. Doon nagsimula ang patulo ng kanyang maluha. Isang butil, pagkatapos ay isa pa. Hindi siya humagulgol. Tahimik lang itong dumaloy sa kanyang pisngi. Pasensya ka na, sabi niya. Pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. 3 buwan na pala kaming wala. Pero, ang hirap pa rin pala. Natigilan si Leo. Ang lalaking nasa harap ng computer ay biglang nawala. Ang natira ay si Leo, isang binatang nakikinig sa isang pusong sawi. Minsan, ang tahimik sa apartment, papatuloy niya. Lalo na wala si Clara, ang tahimik. At kapag tahimik, doon pumapasok ang lahat ng alaala. Naalala mo, yung pangako, yung plano. Tapos isang araw, wala na lang. Sa mga sandaling iyon, hindi na si Miss Isabel, ang maganda at kumpiyansang guro, ang kasama niya sa kwarto. Ang kasama niya ay si Isabel, isang babaeng nalulungkot at mag-isa. Isang babaeng, sa ilalim ng kanyang matapang na ngiti at mapaglarong kilos ay nasasaktan. Nakaramdam si Leo ng isang bagay na mas malakas pa sa pagnanasa. Nakaramdam siya ngawa ng simpatya at isang hindi may paliwanag na pagnanais na protektahan siya. Gusto niyang alisin ang lungkot sa kanyang mata. Gusto niyang sabihin na magiging mayos ang lahat. Ang linya sa pagitan ng guro at estudyante, ng boarder at landlady ay tuluyan ng nabura. Sila ay naging 2 taong nag-usap sa dilim, pinag-isa ng isang sandali ng kahinaan. Sa huli, nagawin ni Leo na irubot ang laptop sa safe mode. Hindi ito permanenteng solusyon, ngunit sapat na para magamit ni Isabel. Salamat, Leo. Sobrang salamat. Sabi niya, ang boses ay puno ng tunay na pasasalamat. Tumayo siya at sa pagtayo niya,
Inayos niya ang kanyang damit. Ngunit bago siya umalis, huminto siya sa harap ni Leo. Dahan-dahan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Leo. Ang kanyang pakdampi ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang kuryente ng pang-akit. Ang naramdaman ni Leo ay isang banayat na init, isang pakdampi na puno ng pasasalamat paktitiwala. You save me tonight, bulong niya. Tumingin ng diretso sa kanyang mata. At pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto ng marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Leo na nakaupo. Ang hangin ay puno pa rin ng amoy ni Isabel. Ang kanyang balikat ay may multo pa rin ng init ng kanyang kamay. Ang imahe ng kanyang hita, ang tunog ng kanyang pag-iyak, ang kwento ng kanyang kalungkutan, lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagnanasa niya kay Isabel ay naroon pa rin. Mas malakas pa nga. Ngunit ngayon, may kasama na itong bagong damdamin. Isang emosyonal na koneksyon. Isang pakiramdam na siya, si Leo, ay kailangan nito. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang kombinasyong iyon ang pagnanasa at ang pangangailangan ay ang pinakamapanganib sa lahat. Ang gabi ngang pag-amin ni Isabel ay naiwan ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Ang pinto ng kwarto ni Leo ay hindi na isang harang, kundi isang bukana. At ang sumunod na araw, ang kilos ni Isabel ay naging mas matapang. Hindi na sa paraan ng isang simpleng pang-akit, kundi sa paraan ng isang taong alam na hawak niya ang isang sikreto, isang koneksyon na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang kanilang mangitian sa pasilyo ay may kasama ng paunawa. Ang kanilang mga maikling pausap sa kusina ay may mas malalim ng kahulugan. Habang si Clara ay nananatiling isang malamig na anino, isang tahimik na tagamasid, si Isabel naman ay unti-unting hinahawi ang lahat ng natitirang pag-alinlangan sa isipan ni Leo. Ginawa niya ito sa isang paraan na direkta at simboliko. Isang umaga, pumasok si Leo sa banyo pagkatapos maligo ni Isabel. Ang hangin ay puno pa rin ng singaw at ng pamilya na nitong amoy ng body wash. Ngunit may bago. Sa sabitan ng tuwalya sa likod ng pinto, isang bagay ang nakasabit na hindi dapat nandun. Ito ay isang piraso ng damit panloob ni Isabel, ngunit hindi ito tulad ng galihim na hiyas ni Clara na tila aksidenteng natuklasan. Ito ay isang deklarasyon. Isang itim na lasebra na may masalimo na disenyo at isang maliit na pulang ribon sa gitna. Ang nakasabit doon, tila isang tropeo. Hindi ito nakatago, hindi ito nakasiksi sa isang sulok. Ito ay naroon, sa gitna, sa lugar na imposibleng hindi mapansin. Agad na naalala ni Leo ang eksena sa banyo ilang linggo na ang nakalipas, ang pagkakatuklas niya sa ngalingri ni Clara. Ang kay Clara ay isang lihim na kanyang nabuksan. Ang kay Isabel ay isang regalong iniaalay sa kanya. Tila ba sinasabi nito, nakita mo ang sa kanya, heto ang sa akin, hindi ko ito itinatago sa iyo. Napaluno si Leo, ang kanyang puso ay kumakabog. Isang halunging, pakabigla at matinding pagnanasa ang dumaloy sa kanyang dugo. Tinitigan niya ito ngilang segundo pa. Sinusubukang iproseso ang kahulugan sa likod ng kilos na iyon bago mabilis na lumabas ng banyo. Ang laro ay umakyat na sa panibagong level. Ang kasunod na hakbang ni Isabel ay mas direkta. Isang Biyernes ng gabi, umuwi si Clara sa kanilang probinsya para sa isang family reunion. Ang apartment ay biglang naging maluwag at tahimik. Para kay Leo, ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat kaluskos ay mas malakas. Bawat anino ay mas mahaba. Pasado 8:00, habang nagbabasa siya sa kanyang kwarto, may kumatok si Isabel. Clara's out for the weekend, sabi niya nakangiti. Nababagot ako, gusto mo ngang beer? Hawak niya ang 2 boteng malamig na beer. Ang hammock ay tumutulo sa gilid nito. Ang kanyang suot ay isang maluwag na gray na t-shirt na may pangalan ng isang rock band, ngunit ang laylayan nito ay ginupit, kaya sa tuwing itataas niya ang kanyang braso, sumisilip ang isang bahagi ng kanyang tiyan. Ang shorts niya ay maong, punit-punit at napakaikli. Ang imbitasyon ay casual, ngunit sa kontekstong lahat ng nangyari, ito ay isang formal na paanyaya sa kanyang mundo. Sige, sagot ni Leo, sinusubukang itago ang pananabi sa kanyang boses. Sumunod siya sa kanya papunta sa sala. Idinim ni Isabel ang pangunahing ilaw at binuksan lamang ang isang maliit na lamp sa gilid na nabigay sa silid ng isang mainit at intimong liwanag.
Umupo sila sa sofa. May isang maliit na espasyo sa pagitan nila, ngunit ang espasyong iyon ay punong kuryenta. Nasimula ang kanilang pausa sa masimpleng bagay, ang kanilang maklase, ang matero na professor, ang nakakatawang pelikula na napanood nila. Ang bawat pagtawa ni Isabel ay tila musika. Ang bawat painom niya mula sa bote ay isang imahangang sensualidad. Ang paraan ng pagdampingang malamig na salamin sa kanyang mapupulang labi. Habang lumalalim ang gabi at naubos ang laman ng gabote, ang kanilang pag-usap ay nasimulang lumiko sa mas personal na galandas. Alam mo, Leo, sabi ni Isabel, habang pinaglalaruan ang bote sa kanyang kamay, simula nung nangyari sa amin ng ex ko, parang nakalimutan ko na kung paano maging ako. Laging may kulang. Tumingin siya kay Leo. Ang kanyang nga mata ay seryoso sa ilalim ng madilim na ilaw, pero nitong nga nakaraang linggo, parang masaya ulit ako. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leo na parang isang alon. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Ang presensya niya ang nagpapasaya dito. Hindi siya nakasagot. Uminom na lang siya ng kanyang beer. Ngumiti si Isabel, tila naiintindihan ang kanyang katahimikan. Ikaw, sabi niya, lumalapit ng bahagya. Never mo pang nakukwento. May girlfriend ka ba? Umiling si Leo. Wala po. Wala pa. Bakit naman? Isang matalino at mabait na lalaking tulad mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang haplos. Ano ba ang tipo mo? Describe her. Ano ang hinahanap mo sa isang babae? Ang tanong ay direkta. Isang patibong na nakalata ng perpekto. Si Leo, na medyo tinatamaan ng alak, ay hindi na makapag-isip ng tuwid. Ang salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig, mapiraso ng kanyang pinakalihim na pagnanasa. Gusto ko po. Yung matalino, simula niya. Yung kaya kong kausapin tungkol sa kahit ano. Yung nakakaintindi. Tumingin siya kay Isabel na nakikinig ng mabuti, tumatango sa bawat salita niya. Pero ayoko po nung sobrang seryoso. Gusto ko yung marunong din make-enjoy. Yung masayahin. Ang imahe ni Isabel na tumatawa, na umiinom ng beer, ay sumagi sa kanyang isipan. At gusto ko yung matapang. Yung alam niya ang gusto niya. Yung may kumpiyansa sa sarili. Habang sinasabi niya ang salitang kumpiyansa, ang mata ni Leo ay hindi sinasadyang napadako sa hubog ng katawan ni Isabel sa paraan ng pagupo nito na walang bahid ng pakailang. Bawat salitang binibitawan niya ay isang paglalarawan, hindi ngang isang babaeng nasa imahinasyon, kundi ngang babaeng nasa harap niya at alam ni Isabel iyon. Sa bawat adjective na sinasabi ni Leo, ang ngiti ni Isabel ay mas lumalawa nang matapos si Leo may katahimikang namagitan sa kanila. Sabi ni Isabel, ang boses ay halos isang bulong. Lumapit pa siya. Ang kanilang nga tuhod ay nakdikit na ngayon. Matalino, masayahin, at may kumpiyansa. Ulit niya. Parang mahirap hanapin ang ganyang babae. Tinitigan niya si Leo ng diretso sa mata, isang tingin na nangungusap ng hahamon. Pero baka mas malapit lang siya kaysa sa inaakala mo. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang kumapal, halos hindi na makahinga si Leo. Ang salitang iyon ay hindi na isang pahiwati. Iyon ay isang pag-amin, isang imbitasyon. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Leo. Ang kanyang madaliri ay malamig dahil sa boteng beer. Ngunit ang kanyang pagaplos ay nag-iwan ng naapoy na bakas. Gabi na, sabi niya, dahan-dahang tumayo. Salamat sa pagsama sa akin, Leo. You're a really good guy. Naglakad siya pabalik sa kanilang kwarto. Iniwan si Leo na nakatulala sa sofa. Ang isipan ni Leo ay isang ipo-ipo ng alak, pagnanasa at salitang binitawan ni Isabel. Ang tanong sa kanyang isip ay hindi na kung may mangyayari ba sa kanila. Ang emosyonal na koneksyon, ang pisikal na pang-aakit, ang verbal na imbitasyon, lahat ay nakalata na. Ang tanging tanong na natitira ay kailan. Asa kay buturan ng kanyang pagkatao, alam ni Leo na ang sagot sa tanong na iyon ay malapit na, sobrang lapit. Ang gabing iyon ay naksimula sa isang hindi mapakaling katahimikan. Ang hangin sa labas ay huminto, tila ba pinipigil ang kanyang pahinga. Ang karaniwang ingay ngabi sa siyudad, ang busina ngang sasakyan.
Ang sigawan ng nga tao ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na pakiramdam, isang paasam sa isang bagay na paparating. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Leo ang kalangitan na nagiging kulay ube, ang nga ulap ay nag-ipon na parang isang hukbo na handa ng sumugot. Isang malakas na kulo ang yumani sa buong apartment na sinundan ng bigla ang pagbuhos ng ulan. Hindi ito isang ordinaryong ulan, ito ay isang baksik. Ang ngapata ay tilam nga batong ibinabato sa kanilang bubong at nga bintana. Ang tuno ay nakabibingi, isang padangang ingay na tila naghihiwalay sa kanila mula sa labas ng mundo. At pagkatapos, sa gitna ng isang matinding pagkidlat na napaliwanag sa buong kalangitan, nangyari ito. Kumurap ang mailaw isang beses, dalawang beses, bago tuluyang namatay, kadiliman. Ang biglang pagkawala ng liwanag ay ang pagtigil na ugong ng refrigerator at electric fan ay naiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob, na mas pinalalo pa nga walang tigil na hagupi ng ulan sa labas. Narinig ni Leo ang isang mahinang pagsingha mula sa kwarto ni na Isabel at Clara. Para sa isang sandali, walang gumalaw. Ang tatlong tao sa makakahiwalay na silid ay pinaisangang bigla ang kadiliman at ngang pakiramdam ng pagiging vulnerable. Okay lang kayo? Sigaw ni Leo. Ang boses niya ay tila nilamon ng lakas ng ulan. Okay lang? Sagot ng boses ni Isabel. Brown out yata. Hanap tayo ng kandila. Narinig ni Leo ang pagbukas ng kanilang pinto, ang kaluskos ng kanilang mapaa. Binuksan din niya ang sa kanya gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone. Sa sala, ang kanilang tatlong maliliit na ilaw mula sa telepono ay parang maalitap-tap na naghahanap ngang daan sa dilim. Si Isabel ang nanguna, gayang dati. Nasa ilalim ngang lababo sa kusina ang makandila. Dito na lang tayo sa sala. Mas ligtas, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ngang autoridad. Tahimik na sumunod si Clara. Si Leo naman ay tumulong sa paghahanap ng posporo. Pakaraan nga ilang minuto, ang coffee table sa gitna nga sala ay nakaroon na nga tatlong kanilang nakatiri sa mga platito. Isa-isang sinindihan ni Isabel ang nga ito. Sa unang paningas ng apoy, isang maliit na bilog ng liwanag ang nabuo. At sa paningas ng dalawa pa, ang buong sala ay naligo sa isang mainit gumagalaw at kulay gintong liwanag. Ang mundo sa labas at ang kanilang nga alalahanin ay tila naglaho. Ang tanging umiran na lamang ay ang kanilang maliit na islang liwanag sa gitna ng dagat ng kadiliman at bagyo. Umupo sila sa sahig sa palibot ng coffee table. Si Isabel sa isang banda, si Clara sa kabila, at si Leo ay nasa pagitan nila. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa pader sa kanilang likuran, mga dambuhalang figura na gumagalaw sa bawat pag-inda ng apoy ng kandila. Sa liwanag na ito, ang lahat ay nag-iba. Ang pamilya na kasangkapan ay nagkaroon ng misteryosong hugis, at ang mga mukha ni na Isabel at Clara ay tila na iba rin. Ang apoy ng kandila ay naging mabait sa kanila. Itinago nito ang anumang bakas ng pagod at pinalitan ng isang malambot na kinang. Si Isabel, na karaniwang puno ng matitingkat na kulay, ay naging isang obra. Ang liwanag ay naglaro sa kanyang buhok, nagbigay ng kulay tanso na highlight. Ang kanyang nga mata ay tila mas malalim, ang kanyang nga ngiti ay mas matamis at mas banayad. Siya ay naging isang imahe ang init at buhay. Si Clara naman, sa kabilang banda, ay naging isang diwata. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay lumambot. Ang liwanag ay nagbigay diin sa perpektong linya ng kanyang panga at sa haba ang kanyang ngapilik mata, ang kanyang katahimikan. Sa liwanag ng kandila ay hindi na tila pagiging malamig kundi isang malalim na kapayapaan. Napatingin si Leo mula sa isa papunta sa isa at sa unang pagkakataon, hindi niya sila nakita bilang makasalungat kundi bilang dalawang makaibang uri ng kagandahan na nagpupuno sa isa-isa. Sa labas, kumulo ng malakas. Hindi sinasadyang napasigaw ng bahagya si Isabel at napakapit sa braso ni Leo. Grabe, ang lakas. Sabi niya, tumatawa sa sariling reaksyon. Ngunit hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Nanatili itong nakahawa. Ang kanyang daliri ay mainit sa balat ni Leo. Sa kabilang banda, si Clara ay bahagya lamang na napakurap. Ngunit nakita ni Leo sa mabilis na pagkilat sa labas ang pagipik ng kanyang hawa sa laylayan ng kanyang damit. Silang lahat ay apektado ng bagyo sa kani-kanilang paraan. Ang pag-usap nila ay nagsimula ng mabagal tungkol sa bagyo, sa kuryente, sa mga klase na maaring masuspinde bukas. Ngunit habang tumatagal,
Sa ilalim ng hipnotismo ng apoy at sa pagkakabukod nila mula sa mundo, ang kanilang nga salita ay nasimulang humukay ng mas malalim. Nakakatakot ang ganito, sabi ni Isabel. Yung pakiramdam na wala kang kontrol, na kahit anong gawin mo, kailangan mo lang maghintay. Tumingin siya sa apoy. Parang buhay lang din. Nagulat si Leo nang si Clara ang sumagot. O baka naman, sabi nito sa isang mahinang boses, ito ang paraan ng mundo para ipaalala sa atin na magdahan-dahan. Nasa gitna ngang lahat ng ingay at pagmamadali, kailangan din nating huminto at makinig. Sa unang pagkakataon, narinig ni Leo si Clara na magsalita ng may ganitong lalim. Tumingin siya dito at sa pagkakataong iyon, si Clara ay nakatingin din sa kanya, isang tingin ng paunawa. Nagsimula silang makbahagi ng kwento. Si Isabel tungkol sa kanyang pagkabata sa probinsya, kung paano sila naliligo sa ulan. Si Leo tungkol sa kanyang pamilya, kung gaano niya sila namimiss. At si Clara, sa kanyang tahimik na paraan, ay nakwento tungkol sa kanyang paboritong libro at kung paanong ang kwento sa loob nito ay nagiging kanlungan niya mula sa realidad. Ang bawat salita ay tila mas may bigat sa dilim. Ang bawat paamin ay tila mas totoo. Ang mapada sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Hindi na sila guro at estudyante o mga kasama sa bahay. Sila ay tatlong kaluluwa na nakakulong sa isang malit na espasyo, naghahanap ng init at koneksyon sa gitna ng bayo. Dumating ang isang sandali na naubos ang kanilang mga kwento. Tanging ang tunog ng ulan at ang papitik ng kandila ang maririnig. Nakaupo sila sa isang komportableng katahimikan. Naramdaman ni Leo ang init mula sa katawan ni Isabel sa kanyang kaliwa. Naramdaman niya ang tahimik na enerhiya ni Clara sa kanyang kanan. Ang kanilang maamo ang matamis na pabango ni Isabel at ang malinis na amoy ni Clara ay nagahalo sa hangin, lumilihang ang isang bagong halimuyak na nakapalibot kay Leo. Ang tensyon sa silid ay halos pisikal na, isang bagay na mahahawakan at mararamdaman. Hindi ito tensyon ng takot o galit, kundi tensyon ng matinding kamalayan. Ang kamalayan sa lapit ng kanilang katawan, sa bawat pahinga, sa bawat tibok ng puso, isang matinding kulog at kidlat ang sabay na yumanik sa apartment. Sa biglaang liwanag, nakita ni Leo ang mukha nilang, dalawa ang pagkabigla kay Isabel, ang kalmadong pagtanggap kay Clara. At sa pagbabalik ng dilim, naramdaman niya ang isang paggalaw. Ang tuhod ni Clara ay dumampi sa kanyang tuhod. Hindi niya ito inalis, nanatili lang itong nakadikit. Sa kaliwa, humipit ang hawak ni Isabel sa kanyang braso. Nakakulong si Leo sa pagitan ng dalawang makaibang mundo, dalawang makaibang uri ng pagnanasa. Sa sandaling iyon, gusto niya silang pareho. Gusto niya ang init at sigla ni Isabel. Gusto niya ang lalim at misteryo ni Clara. At ang pagnanasang iyon ay isang matinding sakit, isang gutom na hindi niya alam kung paano papatayin. At pagkatapos, tulad ng biglaang pagkawalan nito, bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na puting ilaw mula sa bombilya ay sumabog sa buong silid, winasa ang mahika ng kadiliman. Napupikit silang tatlo. Nang imulat nila ang kanilang mata, iba na ang lahat. Nakita nila ang gulong kanilang buhok, ang pamumulangan nilang muka, ang spell ay nabasag. Agad na inalis ni Isabel ang kanyang kamay, inalis ni Clara ang kanyang tuhod. Hay, salamat, sabi ni Isabel, tumatayo. Oras na para matulog. Naiwasan sila ng tingin. Ang koneksyon na nabuo sa dilim ay masyadong toto, masyadong matindi para harapin sa liwanag. Isa-isa silang bumalik sa kanilang silid. Ngunit ng gabing iyon, alam ni Leo na may nakbago. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang bagyo sa loob niya at sa pagitan nilang tatlo ay nagsisimula pa lamang. At alam niyang malapit na itong umabot sa kanyang kasukdulan. Ang gabi ng bagyo ay nag-iwan ng isang hindi mapakali na enerhiya sa loob ng apartment. Ang hangin sa pagitan ni Leo at Isabel ay kumapal, puno nga hindi sinasabi ngunit naunawa ang salita. Ang bawat pagtatakpo ng kanilang mata sa pasilyo ay mas tumatagal. Ang bawat ngiti ay may mas malalim na kahulugan. Si Clara naman ay naging mas tahimik. Isang anino na nakmamasid mula sa gilid. Ang kanyang presensya ay isang malamig na paalala nga hangganan na malapit ng sirain. Lumipas ang isang araw na puno ng ganitong bigat at sa sumunod na gabi, ang tadhana o marahil ay si Isabel ay gumawa ng paraan. May biglang faculty meeting si Clara sa eskwelahan, isang bagay na abutin hanggang gabi. Sa pag-alis niya, ang apartment ay tila huminga ng maluwag,
Pinalaya mula sa kanyang mapakmasit na titik. Naiwan sina Leo at Isabel. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito awkward, kundi puno ng pag-abang. Nasa kwarto si Leo, sinusubukang mag-aral, ngunit ang nga salita sa libro ay lumalangoy lamang sa harap ng kanyang nga mata. Ang kanyang buong kamalayan ay nasa labas ng pinto, nakikinig sa bawat kaluskos, naghihintay. At hindi siya nabigo. Isang mahinang kato ang narinig niya. Si Isabel, hindi ako makape-concentrate sa trabaho ko, sabi niya pakbukas ni Leo ng pinto, at alam kong ikaw din. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi, isang ngiting nagsasabing alam niya ang lahat ng tumatakbo sa isip ni Leo. May bago akong download na movie. Since tayong dalawa lang naman, gusto mong manood? Ito na iyon, ang pinal na imbitasyon. Ang pagtanggi ay hindi na isang pagpipilian, hindi kailanman naging. Tumango si Leo, at ang simpleng pagtango na iyon ay isang pagsuko, isang pagtanggap sa hindi maiwasan. Sa sala, idinim nila ang ilaw, at ang tanging liwanag ay nakmumula sa malaking screen ng TV. Umupo sila sa sofa. Sa pagkakataong ito, walang nagaanong espasyo sa pagitan nila. Ang init ng hita ni Isabel ay halos dumadampi na sa kanya. Ang pelikula ay naksimula, isang love story na may magagandang tanawin at madamdaming musika, ngunit walang sinuman sa kanila ang tunay na nanonood. Ang tunay na drama, ang tunay na kuwento ng pag-ibig at pagnanasa ay nagaganap sa sofa na iyon. Ang hangin ay mabigat sa kanilang mahindi na mumutawing salita. Naririnig ni Leo ang sarili niyang pahinga, ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang nga tainga. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang pagalo. Dahan-dahan, tila ba sa isang slow motion, isinandal ni Isabel ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang bigat nito ay parehong nakakagaan at nakakabigat. Ang lambot ng kanyang buho ay dumampi sa kanyang lik. Nagdulot ng libu-libong kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang amoy isang pamilyar na ngayong halonggang bulaklak at tamis ay bumalot sa kanya, nilalasing ang kanyang pandama, nanigas si Leo. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga, hinayaan lang niyang manatili ang sandaling iyon. Sinusubukang isaulo ang bawat detalye. Ang init ng pisngi ni Isabel sa kanyang balikat, ang marahang pagtaas at pagbaba ng ulo nito sa bawat paghinga. Pakaraan ng tila isang kawalang hanggan, marahan niyang itinaas ang kanyang ulo at lumingon upang harapin siya. Ang kanilang nga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang asul at pulang ilaw mula sa TV ay naglaro sa kanyang mukha. Nabigay diin sa kinang ng kanyang nga mata at sa pamumula ng kanyang nga labi. Ang pagiging mapaglaro ay nawala na sa kanyang tingin. Ang naroon na lang ay isang dalise at hayagang pananasa. Leo, bulong niya. Ang kanyang pangalan ay isang panalangin at isang sumpa sa kanyang mga labi. At pagkatapos, isinara niya ang natitirang distansya. Ang kanilang unang halik ay hindi marahas. Ito ay isang pagtatanong, isang marahang pagdamping nga labi, malambot, mainit, at may lasa ng alat na marahil ay iniinom niya kanina. Ngunit ang pag-alinlangan ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang apoy na matagal ng kinikimkim. Ang halik ay lumalim. Ang kanyang makamay ay umaya sa batok ni Leo, ang makdaliri ay isiniksik sa kanyang buhok, hinihilas siya palapit. Ang makamay naman ni Leo, na kanina'y nakakuyom sa kanyang tabi, ay tila nakarungang sariling isip, umaya sa baywang ni Isabel, hinahaplos ang kurba ng kanyang likod. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang nga pantasya, ang sagot sa lahat ng kanyang nga tanong. Ang bawat pagdampi, bawat paggalaw, ay isang pagsabok nga sensasyon na matagal niyang pinigilan. Nang maghiwalay ang kanilang galabi para huminga, tinitigan lang nila ang isa-isa, walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Sa kanyang nga mata, nakita ni Leo ang imbitasyon. Tumayo si Isabel, hinawakan ang kanyang kamay at nagsimulang maglakad. Sumunod si Leo na parang isang taong nahipnotismo. Ang kanilang nga kamay ay makahawa, ang kanilang nga daliri ay makapit-bisik. Ang maikling paglalakbay mula sa sala patungo sa pinto ng kanyang silid ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Leo. Bawat hakbang ay isang desisyon. Bawat segundo ay isang pagtawi sa isang hangganan na hindi na niya mababalikan. Ang kwarto ni Isabel ay salamit ng kanyang pagkatao, amoy ng kanyang pabango. May mga damit na nakasampay sa isang silya. May mga libro at magasin na nakakalat sa ibabaw ng mesa.
Ito ay isang espasyong personal at sagrado at ngayon siya ay nasa loop. Isinara ni Isabel ang pinto at ang tunog ng pek-click nito ay ang huling tunog mula sa labas ng mundo. Dahan-dahan, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bedside lamp, hinarap nila ang isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay nagsimula ng isang tahimik na pausap. Ang kanyang makamay ay hinaplos ang mukha nito, ang kanyang braso, ang kanyang balikat. Naramdaman niya ang kinis-eng tela ang suot nitong damit at pagkatapos, sa ilalim niyon, ang init-eng kanyang balat. Ito ay isang mabagal na sayo ngang pagtuklas. Ang pagtanggal sa bawat piraso ng damit ay isang paalis sa bawat natitirang paalinlangan. Ang bawat pulgada ng balat na nalalantad ay isang bagong teritoryo na kanyang sinasaliksik. Ang kanyang mahalik ay naglakbay mula sa malabi nito pababa sa kanyang lik, sa kanyang balikat, sa bawat kurba lambot ng kanyang katawan. Ang bawat pakdampi ay sinasagot ng isang mahinang ungol mula kay Isabel. Isang tunog na mas napapaalap sa apoy sa loob ni Leo. Ang uhaw na matagal niyang tiniis ay unti-unti nang napapawi. Ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay ang paglaya ng lahat ng tensyon, lahat ng pagnanasa, lahat ng paalinlangan na naiponsalop ng maraming linggo. Ang kanilang katawan ay gumalaw na parang iisa. Sa isang ritmo na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang maanino sa pader ay sumayaw kasabay nila. Ang tanging maririnig sa silid ay ang kanilang pinahalong pahinga, ang kaluskos kang kumot, at ang mapangalan na binubulong sa gitna ngang naalap na damdamin. Para kay Leo, ang bawat sandali ay isang panaginip. Ang pakiramdam ngang balat ni Isabel sa kanyang balat ay ang pinakatotoong bagay na naramdaman niya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, puno ng pagsuko at paknanasa, ay isang imahe na mananatili sa kanya magpakailanman. At sa kasudulan, sa sandali ng sabay na paglaya, tila sila ay nahulo mula sa isang mataas na lugar, makasama sa isang tahimik at malambot na lugar, pagkatapos katahimikan. Nakahiga sila sa tabi ng isa-isa. Ang kanilang mga katawan ay makadikit pa, pinapapawisan, pagod, ngunit panatag. Ang bayo ng pagnanasa ay lumipas na, naiwan ang isang mapayapang katahimikan. Nakatitik si Leo sa kisama, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang pantasya ay naging realidad. Ang ipinakbabawal na prutas ay natikman na. At habang nakahiga siya ron, sa tabi ng natutulo na katawan ni Isabel, isang bagong damdamin ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, isang bigat. Ang bigat ng katotohanan. At alam niya, sa sandaling iyon, na ang laro ay tapos na. Isang bago at mas mapanganib na yugto ang kasisimula pa lamang. Ang umaga ay dumating na parang isang sampal. Ang liwanag ng araw na tumagos sa manipis na kurtina ng kwarto ni Leo ay tila isang malupit na taga-usig, inilalantat ang lahat ng kasalanang naganap sa dilim. Nagising si Leo sa kanyang sariling kama, mag-isa. Sa isang naguguluhang sandali, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang amoy ni Isabel na naiwan sa kanyang unad at ang isang mahabang hible ng buhok nito na nakapulupot sa kanyang daliri ay magapisikal na ebidensya ng katotohanan. Hindi siya sigurado kung paano siya nakabalik sa kanyang silid. Marahil ay gumapang siya pabalik sa kalaliman ng gabi, isang duwa na tumatakas mula sa lugar ng kanyang krimen. O marahil ay si Isabel ang nagsabi sa kanya na umalis, hindi na niya matandaan. Ang tanging malinaw ay ang alaalangang bot ng balat nito, ang tamis ng kanyang ngahalik, at ang bigat isang nakakabinging bigat ng ginawa nila. Ang pagnanasa na parang isang laknat kagabi ay napalitan ngayon ng isang malamig na takot. Siya ay isang estudyante. Siya ay kanyang guro. Sila ay nakatira sa isang bubong. Bawat patakaran ay kanyang sinuway. Bawat hangganan ay kanyang tinawid. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay tila mabagal at mahirap. Kailangan niyang harapin ang umaga. Kailangan niyang harapin sila. Sa paglabas niya ng kwarto, ang apartment ay tahimik. Masyadong tahimik. Naglakad siya papuntang kusina na parang isang akusadong naglalakad patungo sa kanyang paglilitis. At doon, nakita niya si Isabel. Nakatalikod ito, nagtitimplang kape, suot ang isang malinis na puting t-shirt at maong shorts. Kumakanta pa ito ng mahina kasabay ng isang kantang naririnig niya mula sa earphones nito. Tila ba isa lang itong ordinaryong umaga. Walang bakas ngang nadaang gabi sa kanyang gakilos. Nang maramdaman niya ang presensya ni Leo, lumingon ito at ngumiti.
Isang ngiti na maliwanag at walang bahid ng pagkakasala. Good morning, sleepyhead, bati niya. Gusto mo ngang kape? Natulala si Leo. Inaasahan niya ang pakailang, isang seryosong pag-usap o kahit isang tingin na nagpapatunay sa kanilang sikreto, ngunit wala. Ang Isabel sa harap niya ay ang Isabel na dati, masayahin at walang inaalala. Ngunit habang iniabot nito sa kanya ang isang tasaang kape, napansin niya ang isang bagay na nag-iba, ang kanyang mata. Nang magtama ang kanilang paningin, ang ngiti nito ay nanatili sa kanyang ngalabi. Ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi ngang ibang kuwento. May isang kislap doon, isang apoy na hindi naroon dati. Isang tingin na tila nagsasabing, akin ka. Isang banayad na paangkin na nakpadala ng pangingilabo sa buong katawan ni Leo. Hindi siya nakasagot. Kinuha lang niya ang kape, ang kanyang kamay ay nanginginig. May problema ba? Tanong ni Isabel, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilit, parang nakakita kang multo. Wala, nautal na sagot ni Leo. Puyat lang siguro, at sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kabilang kwarto. Lumabas si Clara. Kung ang presensya ni Isabel ay isang mainit na araw, ang pagdating ni Clara ay parang isang malamig na hangin. Ang masayang enerhiya sa kusina ay biglang naglaho. Dala niya ang kanyang karaniwang aura ng tahimikan at kayusan, so ang isang disente at malinis na pambahay. Ngunit sa umagang ito, ang kanyang katahimikan ay tila may dalang bigat. Good morning, bati niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kumuha siya ng tinapay at nagsimulang maghanda ng kanyang almusal. Ang kanyang makilos ay kontrolado at tiyak. Ngunit ang kanyang mata ay tila nakikita ang lahat. Nakita niya ang pamumula sa mapisngi ni Leo. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mata ni Isabel. Nakita niya ang distansya o ang kakulangan nito sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang sigaw. Para kay Leo, ang bawat pagyo ni Clara ng kanyang tinapay, ang bawat pagigop nito ng kanyang kape, ay isang pahatol. Alam ba niya? O naghihinala lang. Ang pagkakasala ni Leo ay tila isang amoy na kumakala sa hangin at sigurado siyang naamoy ito ni Clara. Umupo si Leo sa mesa, sinusubukang maging normal. Si Isabel ay sumunod at umupo sa tapat niya. Patuloy na nagkukuwento tungkol sa kanyang plano para sa araw na iyon. Ang kanyang boses ay masigla at malakas. Tila ba sinasadyang punuin ang katahimikan na dala ni Clara. Ngunit si Leo ay hindi makapag-focus. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mesa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Clara. At sa isang pagkakataon, nahuli niya itong nakatingin din sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Ang kanilang mamata ay natakpo at natagal. At sa mamata ni Clara, ang nakita ni Leo ay hindi ang inaasahan niyang pagkasuklam o pagkadismaya. Ang nakita niya ay isang emosyon na mas komplikado, mas masakit. Nakita niya ang isang bakas ng sakit, isang anino ng pagkalito. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na halos ikabalif ni Leo. Isang malalim at nakakaawang paasam, isang uri ng gutom na pamilyar sa kanya dahil iyon din ang gutom na nakita niya sa salamin sa loob ng maraming linggo. Tila ba nakikita niya ang sarili niyang pagnanasa sa mga mata nito. Ang tingin na iyon ay isang tanong, bakit siya? Bakit hindi ako? Ang pagtitik nila ay nabasa lamang nang biglang tumayo si Isabel at aksidenteng nabuhos ang counting cup sa braso ni Leo. Naku, sorry! Sabi nito, tumatawa habang kinukuha ang isang tissue at pinupunasan ang braso ni Leo. Ngunit ang kanyang pagpunas ay mas parang isang haplos. Ang kanyang daliri ay nagtatagal sa kanyang balat. Isang malinaw na pagpapakita ng pag-ari sa harap mismo ni Clara. Nang muling tumingin si Leo kay Clara, wala na ang tingin na iyon. Ang naroon na lang ay ang karaniwang malamig at walang emosyong maskara. Tumayo ito, nilikpit ang kanyang pinakainan ng walang salita at bumalik sa kanyang silid. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa silid. Isang puwang na pinuno ng matanong na walang sagot. Ang simpleng kwento ngang pang-akit sa pagitan ni Leo at Isabel ay biglang naging isang masalimut na dulangang tatlong tao. Ang pagkakasala na nararamdaman ni Leo ay hindi na lamang tungkol sa pagsira sa mapatakaran. Ito ay naging isang pagkakasala sa isang taong tahimik na nasasaktan sa isang sulok.
At ang panyanasa na dati nakaton lamang kay Isabel ay biglang nakaroon ng bagong target. Ang misteryo ni Clara na dati isang intelekwal na kuryosidad ay naging isang emosyonal na pang-akit. Ang kanyang kalungkutan ay isang paanyaya. Ang kanyang paasam ay isang hamon. Bumalik si Leo sa kanyang kwarto. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang tagumpay ang nagdaang gabi ay naging abo sa kanyang bibig. Hindi na siya ang maswerteng estudyante. Siya ay isang lalaking nakakulong sa pagitan ng dalawang makaibang apoy. Ang naalap at mapangangkin na apoy ni Isabel at ang tahimik ngunit mas malalim na bagay ni Clara. Ang simpleng pag-ibig at pagnanasa ay naging isang laro ng kapangyarihan, selos at mga lihim na pagnanais. At si Leo ay nasa gitna, hindi sigurado kung siya ba ang manlalaro o ang premyo. Ang sumunod na araw ay isang paglalakat sa ibabaw ng mabasa na salamin. Bawat hakbang ni Leo sa loob ng apartment ay maingat, bawat pahinga ay kinakalkula. Ang dati itahanan ay naging isang teritoryo ng digmaan, isang tahimik na digmaan ng tingin ng hindi sinasadyang pagdampi at ng sikretong tanging sila lang tatlo ang nakakaalam. Ang pagkakasala ay naging parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dahil dito, nagsimula siyang iwasan si Isabel. Hindi ito isang sadya at malupit na desisyon, kundi isang likas na reaksyon ng isang kaluluwang nalulunod. Kapag ngumingiti si Isabel sa kanya, isang ngiting puno, kanilang sikreto. Ang ginaganti ni Leo ay isang pilit na tango bago magmadaling umalis. Kapag sinusubukan nitong maumpisaan ng isang mapalarong pausap, ang sagot ni Leo ay maikli at umiiwas. Ang init ng kanilang pinagsaluhan ay mabilis na napapalitan ng lami ng kanyang pag-iwas. Ang pag-iwas na ito, gayon pa man, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang resulta. Sa bawat peatras niya mula kay Isabel, tila ba isang habang naman ang ginagawa niya palapit kay Clara. Hindi niya ito sinasadya. Ngunit sa kanyang pananais na takasan ang mamatang mapangangkin ni Isabel, ang kanlungan na kanyang natatapuan ay ang katahimikan ni Clara. Natatakpo sila sa sala, parehong nakbabasa, walang imikan, ngunit ang kanilang sabay na pananahimik ay tila isang uri ng pag-usap, isang paunawa na hindi nangangailangan ng salita. Ang alaala ng tingin ni Clara noong umagang iyon, ang tingin na puno ng sakit at pag-asam ay naging isang obsesyon. Ito ay isang palaisipan na paulit-ulit niyang sinusubukang buuin sa kanyang isipan. Ang pagnanasa niya para sa katawan ni Isabel ay nagsisimulang mapalitan ng isang mas malalim at mas mapanganib na pagnanasa para sa kaluluwa ni Clara. Ang paiwas ni Leo ay hindi nakaligtas sa pansin ni Isabel. Ang dati masayang aura nito ay napalitan ng bahagyang iritasyon. Isang gabi, pagkatapos ang isa na namang bigong pagtatangka na kausapin si Leo, padabog itong umalis ang apartment. Magsasaya na lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Sabi nito, ang boses ay matigas. Kaysa naman sa mabulok dito kasama ng mga taong ayaw maksalita. Ang pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong apartment, naiwan ng isang makapal na katahimikan. Naiwan sina Leo at Clara. Maisa. Ang sitwasyon ay isang perpektong kabalintunaan ng managdaang gabi. Dati, ang pag-alis ni Clara ang hudyat ng kalayaan. Ngayon, ang pag-alis ni Isabel ang nakbukas ng isang pinto para sa isang bagong uri ng panganib. Nakaupo si Leo sa sofa, hawak ang isang libro ngunit ang kanyang isip ay lumilipat. Si Clara ay nasa kabilang dulo, nagbabasa rin o nakukunwaring nagbabasa. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang minuto, bawat segundo ay tila isang oras. At pagkatapos, nagsalita si Clara. Ang kanyang boses, gaya ang dati, ay mahina, ngunit sa gabing iyon, ito ay tila isang patalim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Masaya ka ba sa kung anong mayroon ka, Leo? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang libro. Ang tanong ay bumaksa sa gitna ngang katahimikan na parang isang bomba. Napatingin si Leo sa kanya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang kanyang pag-aaral? Ang kanyang buhay? O si Isabel? Ang tanong ay isang patibong na walang tamang sagot. Bago pa man makahanap si Leo ng masalita, dahan-dahang isinara ni Clara ang kanyang libro at inilapak ito sa kanyang tabi. Tumayo siya. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, hanggang tuhod na may mahabang manggas. Tila may pupuntahan ito. Ngunit imbes na maglakad papalayo,
Naglakad ito papalapit sa gitna ng sala at pagkatapos ay tumalikod ito kay Leo. Pasensya na sa abala, sabi niya. Ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, sapat lang para marinig ni Leo. Pero hindi ko maabot? Pwede mo ba akong tulungan sa zipper? Ang kahilingan ay simple, ngunit ang implikasyon nito ay isang lindol, si Clara. Si Clara na laging nakadamit ng disente? Si Clara na umiwas sa anumang uri ng pisikal na kontak. Siya ngayon ay nakatalikot, humihingi ng tulong sa isang bagay na napaka-personal at intimo para kay Leo. Ito ay isang pagsubok. Isang paanyaya sa pinakabanal na lugar ng kanyang misteryo. Nanginginig na tumayo si Leo at lumapit sa likuran niya. Ang kanyang mata ay nakatuon sa mali na metal na zipapul na nasa gitnang kanyang likod. Upang maabot ito, kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa makabilang gilid ng kanyang baywang. Ang tela bestida ay malambot at bahagyang malamig. Nagsimula siyang itaas ang zipper. Dahan-dahan. Ang bawat pegusat ng ngipin ng zipper ay isang tuno na umalingaw-ngaw sa buong silid. At sa pag-akyat nito, hindi niya naiwasan. Ang dulo nga niyang daliri ang hintuturo at hinlalaki ay dumampi sa balat ni Clara sa may bandang bato. Ang balat nito ay hindi inaasahan. Ito ay mainit. At sa ilalim ngang init na iyon, ito ay malambot na parang seda. At sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa balat nito, naramdaman niya ito. Isang bahagyang panginginig, isang biglaang payanig na dumaloy sa buong katawan ni Clara, isang reaksyon na hindi nito kayang kontrolin. Isang dekuryenteng mensahe na direktang ipinadala sa sistema ni Leo. Ang panginginig na iyon ay ang kanyang pag-amin. Iyon ang sagot sa lahat ng tanong ni Leo. Iyon ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang hinala. Ang paasam na nakita niya sa kanyang mata ay totoo. Ang pananasa na itinatago niya sa ilalim ng kanyang malami na panlabas ay totoo. At ito ay para sa kanya. Tinapos ni Leo ang pek-zipper hanggang sa taas. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin ng isang segundo na atubili bago niya ito ibinaba. Salamat, bulong ni Clara. Hindi pa rin lumilingon. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mata ay isang bagyong ngang emosyon. Isang pinahalong takot, kahihiyan, at isang hindi may kakailang paknanasa. Walang ngiti, walang salita. Tinitigan lang nila ang isa-isa. At sa tingin na iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo, isang bagong hangganan ang iginuhit. Pagkatapos, tumalikod na si Clara at tahimik na pumasok sa kanyang silid. Naiwan si Leo na nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang daliri ay may multo pa rin ng init ng balat ni Clara. Ang laro ay tuluyan ng nagbago. Ang pang-akit ni Isabel ay parang isang sigaw sa liwanag ng araw. Hayagan, maingay at puno ng kumpiyansa. Ang pang-akit ni Clara ay isang bulong sa kadiliman. Tahimik, banayad, ngunit mas tumatagos sa kaluluwa. Kung ang pakikipagtalik kay Isabel ay isang paksabo, ang pagdampi lang sa balat ni Clara ay isang lindol. Ang pagkakasalo na naramdaman niya kay Isabel ay biglang naging tila maliit na bagay kumpara sa isang bago at mas matinding damdamin. Ang pagnanasa na tuklasin ang sikretong mundo na ipinasilip sa kanya ni Clara. Ang pagnanasang maging siya ang dahilan upang muling manginig ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong kasiyahan. Isang bagong pinto ngang ipinababawal na pagnanasa ang bumukas sa harap niya. Isang pinto na mas madilim, mas komplikado, at sa hindi may paliwanag na dahilan, mas hindi niya kayang tanggihan. Ang simpleng kwento isang maswerteng estudyante ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang trahedya ng isang lalaking hinahabol ng dalawang makaibang apoy at alam niyang sa huli, kahit sino pa ang kanyang piliin, siya ay tiyak na masusunog. Ang apartment ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang malamig na purgatorio kung saan ang tatlong kaluluwa ay umikot sa isa-isa. Bawat isa ay nakdadala ng sariling bigat ng kasalanan, pagnanasa at hinanakit. Ang dating masayang tawanan na gumagapang sa manipis na pada ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan, isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa anumang siga. Ang pagkakaibigan ni na Isabel at Clara, na dati tila isang matibay na pader, ay gumuho na at sa mga guho nito ay tumubo ang nga damo ng hinala at slos. Hindi na sila nag-usap.
Nakakasalubong sila sa kusina na parang dalawang estranghero. Ang bawat isa ay gumagalaw sa sariling espasyo, iniwasan ang anumang uri ng pagtatakpo ng kanilang nga mata. Ang paaral ni Leo ay napabayaan. Ang nga libro sa kanyang lamesa ay nagsilbing palamuti na lamang. Ang nga salita sa pahina ay hindi na kayang talunin ang nga imahe sa kanyang isipan. Ang imahe ngang nag-alap na pagnanasa sa mga mata ni Isabel at ang imahe ngang tahimik na paasam sa mamate ni Clara. Siya ay naging isang biha sa sarili niyang kwarto, isang bilanggo ng kanyang nga alaala a pantasya. Ang dating masurteng estudyante ay isa ng multo na gumagala sa pasilyo nga sarili niyang impyerno. Siya ay ganap na nalunod sa isang dagat ng makasalungat na panyanasa. Ang nga gabi kasama si Isabel ay naging isang desperadong paghahanap sa init na una nilang pinagsaluhan, ngunit ang bawat halik, bawat haplos ay may bahit na ngang pakukunwari. Ang katawan niya ay maaring nasa kama ni Isabel, ngunit ang kanyang isip ay nasa kabilang kwarto. Iniisip ang babaeng tahimik na nakikinig sa kanilang gaungol, ang babaeng dahan-dahang nabubukas ng kanyang sarili sa kanya sa pamamagitan ng mga tingin at mga pahiwatig. Ang paiwas ni Clara ay naging pinakamatinding anyaya. Ang kanyang katahimikan ay naging pinakamalakas na pangakit. Ang pagnanasa ni Leo para kay Isabel ay parang isang bagyo, marahas at mabilis. Ngunit ang pagnanasa niya para kay Clara ay parang isang lason, mabagal, tahimik, ngunit mas nakamamatay. Dahil ang pagnanasa para kay Clara ay hindi lamang pagnanasa para sa katawan, kundi pagnanasa para sa isang sikretong tanging siya lang ang pinayagang makasilip. Isang gabi, ang lahat ay umabot sa kanyang kasukdulan. Nasalop si Leo ngang silit, nakatingin sa kisame, nakikinig. Narinig niya ang pagbukas ng pintong kabilang kwarto, sinundan ng maiyapa sa pasilyo. Pagkatapos, ang boses ni Isabel, hindi na masaya, kundi matigas at puno ngang akusasyon. Alam ko, narinig niyang sabi nito, huwag kang makunwari na, wala akong alam. Isang mahinang sagot mula kay Clara, hindi niya maindihan ang nga salita, ngunit naroon ang patanggi. Ang kanilang boses ay naging parang nga bulong na may lason, hindi sila nagsisigawan. Mas malala pa ron. Ito ay isang digmaan ng salitang ibinabato na parang patalim sa dilim. Hindi maintindihan ni Leo ang buong pausap, ngunit nahuhuli niya ang piraso. Paano mo nagawas sa akin to? Hindi mo siya naiintindihan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang pangalan, si Leo, binikas na parang isang sumpa. Nakahiga lang siya, hindi gumagalaw. Ang bawat salita ay isang dago sa kanyang dibdib. Siya ang dahilan. Siya ang sentro ng bagyong ito na sumisira sa lahat. Pagkaraan ng ilang minuto, ang boses ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan na ang pumalit. Mas nakakatakot ito kaysa sa kanilang pag-aaway. Ano ang nangyari? Ano ang napadesisyonan? Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagpapahirap. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang yapa. Isang pares ng paa na mabagal na naglalaka sa pasilyo. Papalapit sa kanyang pinto. Ang puso ni Leo ay tila gustong pumawala sa kanyang dibdib. Sino? Sino ang darating? Si Isabel ba? Napunong galit at pagnanasa? Handa nang kunin ang inaakala niyang sa kanya? O si Clara, na sa wakas ay handa nang sirain ang huling pader na naghihiwalay sa kanila? Ang yapak ay huminto sa tapat mismo ng yang pinto. Hindi siya humihinga. Isang katahimikan na tumagal ng isang buong buhay. Dahan-dahan narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan. Bumukas ang pinto. Isang maliit na siwang lamang sa simula na napapapasok sa isang guhit ng dilaw na liwanag mula sa pasilyo. Sa liwanag na iyon, isang anino ang nabuo. Ang anino ang isang babay. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Nakatago ito sa dilim. Nakikita lang niya ang hubog ng kanyang katawan. Ang habang ng kanyang buhok na nakalaylay sa kanyang balikat. Pumasok ito sa loob ng silid. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. At pagkatapos, dahan-dahan, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang guhit ng liwanag ay nawala. Kadiliman. Sila ay makasama ngayon sa kumpletong dilim. Ang tanging maririnig ay ang kanilang pinahalong pahinga. Ang dating maswerteng estudyante ay nakakulong na ngayon, hindi na sa kanyang kwarto, kundi sa isang sitwasyong siya mismo ang lumikha. Ang apartment na inakala niyang isang biyaya ay naging kanyang personal na kulungan.
At ang dalawang babaeng inakala niyang isang pantasya ay naging kanyang nga bantay. Parehong humihingi ngang isang piraso ngang kanyang kaluluwa na hindi na niya mababawi. Ang kanyang swerte ay naging isang sumpa. At sa dilim na iyon, sa harap ng hindi kilalang babae na humihinga sa kanyang harapan, naintindihan ni Leo sa wakas. Hindi siya nakahanap ng isang tahanan. Nakahanap siya ang isang libingan para sa pagkataon na dati itaglay niya.